Each one was bitter in spirit because his sons and daughters. So, bawat isa sa kanila ay galit. Okay? Galit sila. Talagang nandun sa loob nila yung sabi nga ng salita ng Diyos, each one was bitter. Kapag ka-discourage ka, talagang ganon. You're bitter. Okay? Now, kapag ka ikaw ay nalampunin nyo, ang isang totoong mahusay na Kristiyano, while if you're in discouragement, he doesn't get bitter, but rather he gets better. Okay? Ang isang matatag na lumalakad sa pananampalataya, he doesn't get bitter. Pero dito po makikita natin malinaw, sabi ko nga kanina, it's an indication if you are discouraged at ganito ang nangyayari sa buhay mo, you get angry because masyado silang naapektuhan ng mga nangyayari at nakikita nila sa paligid. Hindi ko naman sinasabing hindi mahirap ito, mahirap talaga. Okay? Lalo na kung ang ginagamit mo yung mga bagay na nakikita mo ngayon, you're so aware of what's happening surrounding you, talagang magagalit ka. Siguro tatanungin mo, bakit? Okay? At kapag ang isang tao galit, di ba? Anong ginagawa? Minsan sa loob ng church or kung saan anumang lugar, minsan malalaman mo, ay, galit siya sa akin. Bakit? Hindi ka kinikibo. Alright? Hindi nangingibo. Nandyan yung ayaw nating makakita. Sabi ko, ayaw nating makakita ng tao. Okay? Gusto natin, galit tayo. Kahit sa isang tao lang ikaw galit, sa lahat galit ka. Lahat damay-damay na. Okay? Walang iniwan niya sa huramentado eh. Galit ka lang sa asawa mo, napatay mo yung asawa mo, galit na galit ka pa rin, lumabas ka, kahit na sinong makita mo, hinahataw mo. Alright? Ganun po yun eh. Well, that's the, kumbaga, medyo sadistic way yun. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ganun din ang ginagawa natin, galit tayo kahit kanino. Kung meron sa'yo sa grupo na yon, lahat sa grupo na yung galit ka. Okay? Now, tingnan po natin dito mga kapatid. You can get angry or you can, siguro pagka-discourage ka, ito naman ang nararamdaman mo, you look for someone to blame. Naalala niyo, balikan natin yung verse natin kanina. Sabi po sa verse, David was greatly distressed. Hindi lang naman sila ang umiiyak at hindi lang naman sila ang naapektuhan, hindi lang sila ang distress, pati naman si David, distress din. Pare-pareho lang sila. Pero tingnan mo anong ginawa nitong mga 600 men niya na pinagkakautangan nila ng loob si David. Okay? Anong ginawa nila? Sabing ganon, silang lahat ay nagkaroon ng kaisipan na patayin si David. Okay? Alam niyo kung bakit? Ang isang tao pagka sobrang discouraged, naghahanap ng someone to blame. Naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit, naghahanap ng mapagbubuntunan ng stress, naghahanap ng madadamay, naghahanap ng mapagbubuntunan kung sinong may kasalanan. Tingnan po ninyo pagka nagkakaroon tayo ng problema, nadi-discourage tayo. Minsan, di ba, ang napagbubuntunan natin ng ating nararamdaman na sama ng loob ng iba, kundi ang Diyos. The leader, tingnan po ninyo, wala silang mapagbuntunan ng galit. Ang pinagbuntunan nila ng galit, usually talaga ang leader. Si David. Samantalang kasama nito si David. Samantalang umiiyak din si David. Samantalang si David ay nanakawan din, nasunugan din, at nagawan din ng pamilya ng mahal sa buhay. Pero sinisisi nila si David. Kaya mahirap maging leader, right? Okay? Naalala ko, maraming pagkakataon pagka may mga bagay-bagay na hindi sila nagustuhan, ang sinisisi nila sa pastor. Okay? Pero wag kayong mag-alala, kagaya ni David, sanay na akong sisihin. Okay? Kaya nga, I make sure na pagka mayroong mga decision making, I make sure na talagang ito ay talagang tamang desisyon. Bagamat hindi lahat magkakagusto sa desisyon na yan. I make sure na lahat ng mga desisyon na yan ay tama. Sapagkat alam po ninyo, iyan ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano na ayaw magpagamit sa Panginoon, bagamat sila ay may talent, bagamat sila ay may gift, bagamat alam nila ang Diyos gagamitin sila mightily, pero bakit ayaw nilang magpagamit? Sapagkat itong totoo,
Ayaw nilang masisi isang araw sa kanilang leadership. But listen, children of God, natural lamang po yun. Amen? Nabalikan natin ang reaction ng mga tao kapag ka ikay nadi-discourage. You are looking for someone to blame. It's either you get angry, or you get despair, cry and cry and cry, or someone should pay for this. Okay? Alam po ninyo mga kapatid ko, ano man ang gawin mo dito sa tatlong to, these things are all in vain. These things are all unproductive. Okay? Sapagkat kahit na mag-iiyak ka man, o magalit ka man, magwala ka man dyan, or magtuturo ka man kung sino, ito ba ay makakapag-solve ng problema mo? Kagaya nitong mga kasama ni David? Hindi. Kaya kung ikaw, ako, kung nadi-discourage ka man ngayon, ano bang bagay ang nararanasan mo, struggle mo sa iyong buhay, kung ako ikaw, kapatid, much better na stop getting in despair, getting angry, or even blaming others. Alam po ninyo, ang pinakamagandang gawin ay ang ginawa ni David. David, in spite of the things na he was crying hanggang sa maubos ang kanyang iyak, suddenly, he stopped and he refused to do the sin na ginagawa ng kanyang 600 na kasama. Imagine, they were 601. All 600 of them were angry, in despair, and blaming. But alam po ninyo si David, he refused to go beyond. Si David po mga kapatid ko, actually, sabi ko nga po sa inyo, dito ito ang defining moments ni David. That in spite of the fact na he was grieving, in spite of the fact na he was trying to analyze and question God kung ang Diyos ba ay tapat sa kanyang prophetic word sa kanya. He was trying to ask God, Lord, where is your favor? He was not only grieving and asking God, alam po ninyo, there is a life-threatening, nandun yung death threat sa kanya ng mga tao. Sabi nga nun, patuhin na natin, nandun na yon. Anong magagawa niya? Nag-iisa lang siya. At mahina na rin siya, gutom, pagod, puyat. Okay? Wala na rin siyang iiyak. And these people are beginning to look for stones to throw at him. Throw at him. At ano po ninyo, ang ginawa niya, in spite na dun sa fear na pwede siyang patayin, in spite na siya po ay nagre-grieve, in spite na nagtatanong siya sa Panginoon, at sa mga bagay na kanyang nararanasan na unti-unti nang mawala na rin siya ng pag-asa kagaya nitong mga kasama niya. Alam po ninyo, ang ginawa niya ay he turned 180 degrees. At ang ginawa po niya mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, he strengthened himself unto God. Ang sabi po ron sa binasa natin kanina, okay? Sabi po ron sa, ginamit ko po rito ay amplified version ng 1 Samuel chapter 30. Yung last verse po ng 1 Samuel chapter 30, verse 6. Sabi pang ganon, sa kabila ng mga pangyayaring iyon, David encouraged and strengthened himself in the Lord, his God. Wow! Ang ginawa po ni David, my dear friends, siya po ay